Laliman pa natin ang pag-a-analyze sa demure daughter ng Quezon City na si Caprice Cayetano. Kasi alam niyo yan, bawat season ng Pinoy Big Brother, laging may isang housemate na agad-agad kinakabaliwan ng bayan. At this season, walang duda, yan si Caprice. Simple, classy, mahinhin. Yung tipong effortless yung ganda, ang bilis niyang naging instant favorite. Pero, yan na ba ang buong kwento? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang tahimik na dalagang to ay actually tagapagmana ng isang multi-billion peso empire? Sisimulan na natin ang real deep dive. Ito na ang totoong life story ni Caprice Cayetano. Bago pa man siya pumasok sa bahay ni Kuya, si Caprice, veteran na. 5 years old pa lang, artista na yan. Ang kwento, naimbitahan lang daw siya ng kapitbahay nila na manood ng isang acting workshop. Pag-uwi niya, ginaya niya lahat ng nakita niya. Nung sumunod na sali niya, nawaw lahat sa galing niyang umiyak on cue. Doon na nagsimula ang 9 years niya sa Sparkle. Siya yung naging pambansang younger version ng mga bida. Mula Young Criselda sa Kambal Karibal, hanggang sa Young Donabel sa Prima Donnas. Pero after 9 years, bigla siyang naglaylo. Sabi ng management, she'll be back for a reinvention. Eto na pala ang reinvention, ang pagpasok sa PDB. Pero off-cam besh, iba ang buhay niya. Known homebody siya. At ang pinaka-importante sigurong detalye, laking lola siya. Habang busy ang parents niya sa work, ang lola niya ang laging kasama at chaperone sa mga taping. Dito raw galing ang pagiging super responsible niya. Kaya pala sa PBB, napapansin niya ba? Siya yung laging tahimik na nagliligpit ng pinagkainan, nag-organize ng pantry. Hindi yan pa-effect for the camera. Natural na sa kanya yung lola's values. May chika pa nga na yung lola niya, super strict daw. No boyfriend until 25 policy. Kaya yung kay John Clifford, naku baka first time to na may makakalusot. Ito na yung part na ikakashock nyo. Ang tanong ng lahat, gaano nga ba sila kayaman? Okay, linawin natin. Wala siyang kaugnayan sa mga politikong Cayetano. Ang kayamanan ng pamilya niya, hindi galing sa politika. Nasa pagkain. Ang daddy niya ay ang sikat na si Chef Jorge Mendez. At hindi lang siya ordinaryong chef, okay? Siya ang close collaborator for over a decade at culinary protege ng legend na si Margarita Flores. Bakit to big deal? Ang Mendez-Flores Culinary Axis ang isa sa nag-define ng new Pinoy high-end dining. It's not just about food. It's about branding, experience, and legacy. Hindi lang yan basta-basta pagluluto. Sila yung nagbebenta ng experience. Ang Cebu Conglomerate. Unahin natin to. Si Chef Jorge ang Executive Chef and R&D Director ng buong Cebu Group. Ang target ng Cebu, 50 restaurants at 2.5 billion pesos in revenue pagsapit ng 2027. Ulitin ko, billion with a B. Isipin mo yun ha. Yung housemate na nakikita mong naghihiwa ng sibuyas para sa weekly budget task, yung tatay niya ang isa sa nagpapatakbo ng Cebu. Yung pagtitipid niya sa PBB, baka mas malaki pa yung R&D budget ng tatay niya sa isang pinggan kesa sa weekly budget nilang lahat. Pero wait, there's more. Mas matindi pa. May sarili siyang mga restaurants. Modan, yung 12-seater na 7,500 per head na degustation experience. Hindi yan restaurant. Yan ay culinary theater. Dito, ang kinda ay scarcity, hirap magpabok, at prestige. Yan ang natutunan niya sa fine dining world. Ang pinakamahal na ingredient ay yung bragging rights. Mugen Ramenya, ang niche market. Yung 10-seater ramen bar. Targeted to. Hindi to pang masa. Pang connoisseur to. Pinapakita nito na ang business model nila ay hindi lang pang elite. Kung hindi, pati pang highly specific na market. Samtay, ang casual scale model. Dito naman yung volume. Ang laging tanong, nasaan ang mami niya? Chika ng mga culinary insiders kung si Chef Jorge ang the artist, ang mommy naman na kilala lang as Tita AM ay ang architect. Siya raw ang business strategist. Siya ang nag-negotiate ng Cebu deal. Siya ang naghahandle ng logistics and finance. So si Caprice, hindi lang siya anak ng artist. Anak din siya ng strategist. Ma'am,
Gets yun na? Yung demure daughter na pinapanood natin? Lumaki yan sa dinner table na ang pinag-uusapan ay supply chain, profit margins at brand positioning. At syempre, anong PBB season ang kumpleto ng walang love team? Ang Cliff Rice, yan ang tawag sa kanila ni John Clifford. The business angle? Ito ay isang strategic partnership, isang brand merger. Ano ang gain ni Caprice? Si Clifford, yung bad boy charmer, ang nagbibigay sa kanya ng mass appeal, kilig factor, at protector archetype. Ano ang gain ni Clifford? Si Caprice ang nagbibigay sa kanya ng class, depth, at isang magandang storyline na hindi lang puro bad boy. Yung scene na naansyo si Caprice, tapos kumuha si Clifford ng tubig, yan ay mutual support in a high-stress corporate environment. Ang lakas ng Cliff Rice brand. So, anong meron tayo? Isang veteran child actress, media-trained. Isang demure daughter na laking ang lola. Relatable sa masa. Isang tagapagmana ng multi-billion culinary dynasty. Mayaman, aspirational, na ang sarili palang tangarap ay maging pastry chef. May sariling Le Cordon Bleu credentials. Si Caprice Cayetano na yata ang perfect PBB character. Ang malaking tanong, ito na ba ang ticket niya papuntang big night? Besh, mali ang tanong. Hindi niya habol yung premyo. Ang habol niya ay market share sa puso ng tao. Paglabas niya, she won't just be another pastry chef. She will be Caprice Cayetano, the people's pastry chef. Magtatayo siya ng sarili niyang bake shop. Baka Caprices or Sweet C. At dahil sa PBB, may millions of followers na siya on day 1. Hindi na niya kailangan magpabook ng 6 months in advance. Sold out na yan bago pa magbukas. Hindi siya sumali sa PBB para manalo ng 2 million pesos. Sumali siya para i-launch ang sarili niyang multi-million peso brand using PBB as the ultimate marketing platform. Yun ang totoong BIG winner strategy. Business, intelligence, grace. Ano sa tingin nyo? Is Caprice your big winner? Comment below!